Hi guys, hello everyone, hello mga Sisilab, welcome back again sa our YouTube channel and this is me, your Sisilabs Chading. And for today's video mga Sisilab ay meron tayong gagawin na isang rebonding process na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko or bali first time ko itong gagawin ngayon na process na ito. So disclaimer mga Sisilab, hindi ko po muna kayo ina-encourage na gawin ang process na ito hanggat hindi nyo napapanood yung buong video na ito. So make sure na panoorin nyo hanggang dulo kung pwede nyo po ba ito or gusto nyong subukan yung ganitong process na ito. Ang dami kasing nagme-message sa akin at nagme-mention sa mga pages ng salon yung ganitong process na rebonding na walang neutralizer, bale diretso Brazilian treatment na siya kaagad. So na-curious din ako sa ganitong process mga Sisilab dahil marami nagsasabi na effective daw ito. So susubukan ito natin ngayon para malaman natin kung ito po ba ay have or wale. So ito po yung client's hair natin na gagawin natin ngayon mga Sisilab. Bali 2 weeks ago ay nagpakulay po siya at hindi pa ito nare-rebond pero lagi po siyang nagkukulay dahil sa kanyang mga puting buhok. Kung mapapansin nyo, yung buhok niya ay sobrang dry na at buhaghag at napakadaming mga tangles. So perfect daw yung ganitong uri ng or klase ng buhok mga Sisilab sa ating gagawin na procedure dahil applicable siya para sa mga buhok na medyo dry, damage or hindi ganun kakulot. At kung gusto nyo malaman kung ano ang procedure na ito at kung ano ang masasabi ko dito at kung ito po ba ay have or wale, please keep on watching and let's get started! No one ugly allowed. Alright mga Sisilab, so ito po yung gagamitin natin ngayon na pang-rebond sa buhok ng ating client or sa ating gagawin na video presentation. Ito po yung Bremode Keratin Silky Straight Rebonding at subok na po itong gamitin sa mga buhok na medyo damage or kahit sa mga bleach hair. Ito po yung aking ginagamit. So before tayo mag-apply ng ating rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client ay binasa ko muna or pinag-shampoo ko muna yung buhok ng ating client at a-applyan po natin siya ngayon ng with application mga Sisilab or a-applyan natin siya ngayon ng basa dahil ang buhok ng ating client ay meron nga pong kulay at medyo dry na po siya. At kaya natin siya in-applyan ng basa para maiwasan natin na mag-rubberize or mag-dry yung buhok ng ating client. So, bali yung ginamit ko dito na pang-rebond mga Sisilab ay purong rebonding cream number 1 po ito. Hindi po ako naglagay ng treatment or kahit bond protector dahil alam ko naman po paano mag-work itong pang-rebond na ito sa buhok ng ating client. At yung buhok naman po ng ating client ay kahit na damage siya or dry ay hindi pa naman siya nare-rebond. So, more on kulay lang po siya. Pero pwede rin po kayo maglagay ng bond protector or haluan ng treatment yung pang-rebond nyo kung alam nyong medyo alanganin yung buhok. At huwag na huwag nyo pong isasagad yung ating application ng rebonding cream number 1 sa anit ng ating kliyente dahil bawal na bawal po yun at maaaring magkaroon ng scalp problem, magputol-putol ang kanyang buhok or magsugat ang kanyang scalp. Alright mga Sisilab, so ayun tapos na po tayo mag-apply ng ating rebonding cream number 1 sa buhok ng ating client. Ngayon naman po ay ililive ko muna ito ng 30 minutes at babalikan natin siya mamaya para mag-hair strand test. Para malaman natin kung luto na ang kanyang buhok bago natin siya banlawan. At makalipas nga po ang 30 minutes ay binalikan na natin yung buhok ng ating client at nag-hair strand na tayo para makita natin kung umeffect na po ba or kung nag-react na po ba yung gamot sa buhok ng ating client. So panoorin nyo po paano tayo mag-hair strand test mga Sisilab. Bali, knot testing po yung ginamit muna natin dito or ginawa natin. So tingnan nyo yung buhol na ginawa natin. Kung makikita nyo para po siyang naglulosen or bumubuka pa siya, so ibig sabihin hilaw pa po yan mga Sisilab. At ang pangalawa na test strand na ginawa natin is yung tinatawag na stretch strand testing mga Sisilab. So kumuha lang po tayo ng mga 2 to 3 strands ng buhok ng ating client at
stretch po natin. So pag napansin nyo na para siyang nagrarabirize or parang nanguluntoy na nung in-stretch nyo, ibig sabihin luto na po yan. Pero dito kung mapapansin nyo, yung strands ng buhok ng ating client ay medyo lumalaban or maganit pa. So ibig sabihin yan po ay hilaw pa. So ang ginawa ko ay nag-retouch muna ako sa buhok ng ating client since hilaw pa po siya para mas mapabilis yung pag-develop ng buhok ng ating client sa gamot. So, naglalagay lang po ako or nagdadagdag ng amount ng rebonding cream 1 doon sa mga parts na medyo kulot-kulot pa po siya. Then, inisprayhan ko ng water yung mga parts na medyo, alam nyong medyo rubberized na or luto na. At base sa aking nalaman mga sisilab, ang ganitong uri ng procedure daw kinakailangan na luto yung buhok ng ating client sa rebonding cream number 1 before tayo magbanlaw. Pero alam nyo naman mga sisilab na pagdating sa process ng rebonding cream 1, kinakailangan po talaga luto yung ating buhok bago natin siya banlawan para makaiwas tayo sa back job. So ganun din po dito mga sisilab, kinakailangan na maluto muna yung buhok ng ating client sa rebonding cream 1 bago natin siya banlawan. So always do hair strand test mga sisilab before tayo magbanlaw ng ating buhok para malaman natin or makasigurado tayo na luto na yung buhok ng ating client before tayo mag-proceed sa ating next na gagawin. So ayun mga sisilab, tapos na ako mag-retouch ng buhok ng ating client. So dito dahil hindi pa siya ganun kaluto ay nag-extend ulit ako ng another 10 to 15 minutes na babad before ako nagbanlaw. Then makalipas ang 15 minutes na extension ng ating pagbabad mula doon sa ating pagre-retouch ay okay na siya mga sisilab, na luto na. Then ngayon po ay babanlawan po natin siya ng pure water lang, walang shampoo and conditioner. So ito na dito, nabanlawan na po natin siya mga sisilab. Then papatuyuin po ito natin ng up to 90% dry. At ito na ang kanyang hitsura mga sisilab after natin siyang ma-applyan ng rebonding cream number 1, mabanlawan at mapatuyo. Kung mapapansin nyo, may mga parts na nag-straight na pero makikita mo sa kanyang buhok yung mga tangles na hindi gaanong nag-straight. Pero, syempre, meron pa tayong next na gagawin dyan mga sisilab. Kung alam nyo yung ating traditional na rebonding na ginagawa mga sisilab na after ng pag-apply or pagbanlaw ng ating rebonding cream number 1, at pinapatuyo at sinusunod na po yung plancha. Dito po sa ating video na ito, pagkatapos natin siyang mabanlawan at mapatuyo ay mag-a-apply na po tayo ng Brazilian treatment. So hindi po muna natin siya paplantsahin at hindi na po tayo mag-a-apply ng neutralizing cream niya or yung pinaka number 2. Bali, a-applyan na po natin siya ng Brazilian treatment. So ito po yung process na sinasabi ko sa inyo mga sisilab na hindi ko pa nagawa sa tanang buhay ko. Bali ngayon pa lang. So ngayon naman po ang gagamitin natin na Brazilian blowout. Hindi po ako gagamit ng mga Brazilian blowout na merong straightening effect. Gagamit lang po ako ng Brazilian na merong smoothing effect lang para makita natin kung i-effect po ba talaga ang ganitong uri ng procedure. So ang ginamit ko po is yung Keragloss Brazilian blowout. Then i-apply na po natin yan sa buhok ng ating client. At dahil ang sabi nila yung Brazilian blowout ang siyang magsisilbing pinaka-neutralizer sa ating rebonding, so make sure na lahat ng buhok or parts ng buhok ng ating client ay malalagyan. O diba mga sisilove, kung iisipin nyo, napakabilis yung ganitong uri ng procedure na after ma-applyan ng rebonding cream number 1 ay magba-Brazilian na agad, hindi na siya paplantsahin at mag-a-apply ng neutralizing cream. Pero syempre, hindi pa natin alam yung magiging effect nito or yung wash. So yan po ang abagan nyo sa dulo ng video ito. Panoorin nyo ng mabuti kung ito po ba ay have or wale, kung recommended po ba ito sa akin, sa inyo at sa lahat ng mga nagre-rebond.
At disclaimer pala mga sisilab, yung client po natin dito na ginawang model, aware po siya sa ginawa natin na procedure. So sabi ko sa kanya kung ano man ang mangyari or ano man ang magiging resulta sa ginawa naming process ay ako na po ang bahala sa buhok niya kung ito po ba ay kinakailangan na ulitin or kailangan i-treatment. Alright mga sisilab, tapos na po tayo mag-apply ng ating Brazilian blowout sa buhok ng ating client. Ngayon naman po ay ibababad natin ito ng 1 hour. At makalipas ang 1 oras nakababad ang ating Brazilian blowout sa buhok ng ating client at ito na ang kanyang hitsura, sinipsip na ng buhok yung ating pinaka-treatment. So ngayon naman po ay magpo-proceed na po tayo sa ating pagpapatuyo. So patuyuin po ito natin ng 100% dry mga sisilab. Kinakailangan na tuyong-tuyo siya dahil after nyan ay isusunod naman po natin yung ating pagpaplansya. Somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it. And by the way mga sisilab, habang pinapatuyo ko yung buhok ng ating client ay napansin ko dito na nag-straight na ang kanyang hair at medyo na-lessen na rin yung pagka-dry, pero napapansin ko pa rin yung mga tangle sa buhok ng ating client. So hindi pa ito yung final look, kinakailangan pa natin itong planchahin at syempre yung after wash result mga sisilab, panoorin nyo po hanggang dulo. At pagkatapos natin siyang mapatuyo ng 100% dry ay paplansyahin na po natin siya ng pinong-pino mga sisilab. So kinakailangan yung sectioning po natin sa ating pagpaplansya ay manipis lamang. So gumamit din po ako dito ng 400 degree Fahrenheit ng init ng ating temperature. So make sure na yung pagpaplansya natin ay lumabas yung kanyang kintab at kinakailangan na straight yung ating pagkakaplansya dahil ito yung magsisilbing pinaka-final niyang procedure. Nandito sa pagpaplansya nakasalalay din yung result nitong ating ginawang rebonding process na ito. Oh, let me up with a bright smile on now. So won't get lost now. To the moonlight, eyes you Maria right now. You look into my eyes and So ngayon pa lang mga sisilab, kung ano man yung maging resulta sa ating ginawang process na ito or yung kanyang after wash result, nasa sa inyo na po ito kung gusto nyo pong gawin or hindi. Dahil first time ko rin po itong ginawa, so wala talaga akong idea sa process na ito. So abangan nyo rin po or panoorin nyo yung pinaka after wash niya at kung ano ang aking recommendation para sa procedure na ito. shining star to the sky. Alright mga sisilab, so ito ng kanyang look after natin siyang maplansya. As you can see, napaka-smooth, silky, straight ng kanyang buhok. At syempre, tingnan natin kung ganito pa rin po ba ang magiging resulta niya after niyang mapaliguan. There you have it mga sisilab. So ito na po yung after wash result sa ginawa nating process na rebonding na walang neutralizer, as you can see. So ito po yung kanyang resulta. Actually mga sisilab, pangalawang ligo na po niya ito bago ko siya nakunan ng kanyang after wash result. Kung makikita nyo, straight na pa naman yung kanyang hair at nawala yung
medyo dryness ng kanyang buhok, pero may nakikita pa rin ako na kunting mga tangles sa buhok ng ating client. For me, okay naman yung ganitong procedure mga sisilab, lalong-lalo na kung yung nire-reband natin ay hindi naman po ganun kakulot or wavy or kung damage yung ating nire-reband. Kasi kung mapapansin nyo, malaki naman yung naging changes nung buhok ng ating client bago natin siya gawin at yung kanyang naging after wash. Pero para sa akin mga sisilab, hindi pa ako masyadong convinced or hindi ako nasasatisfied sa ganitong naging outcome niya. Syempre iba pa rin yung nagiging outcome ng full process ng rebanding or yung traditional na rebanding na ginagawa ko. At syempre yung longevity nung effectiveness nitong rebanding process na ito mga sisilab, kung magtatagal po ba siya, unlike doon sa full reband na ginagawa natin na tumatagal talaga siya ng taon or mahigit pa. At since kapitbahay ko naman po itong ginawa natin mga sisilab, so imo-monitor ko yung kanyang hair kung hanggang saan yung kanyang effectiveness niya para magawa ko rin siya in the future. So sa ngayon ay bali yung traditional na rebanding ko muna yung gagawin ko, pero susubukan ko pa rin po ito for example may mga buhok na hindi na po talaga kayang i-reband or medyo alanganin. At yung mga buhok na alam kong hindi naman siya ganun kakulot na kulot or mga wavy, so yung mga straight na buhok na gustong magpa-reband ay gagawin ko siya. At since nakita nyo naman po yung naging resulta sa ginawa nating process mga sisilab, nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo rin siyang itry sa inyong mga client. At doon sa mga nakapag-try na sa ganitong process na ito mga sisilab, ano ang inyong naging experience? Comment your thought below. So hanggang dito na lang po ang video ito mga sisilab. Sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. At kung nagustuhan nyo naman po ito, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilab until our next video. Bye!